Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Frozen assets ni Saldico may kasamang joint account kasama si dating Representative Virgilio Lacson. Nakakapagtaka, bakit may joint account si Saldico at si Virgilio Lacson? Kasi alam ko po sa joint account, ito lang po sa mag-asawa, magkapatid, mag-ama o mag-ina. Ha? Pero ito, ano kaya ang kaugnayan ni Saldico kay Virgilio Lacson? Ito po ang balita. Umabot na sa 12 bilyong piso ang kabuang assets ni dating Congressman Zaldico na na-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa gumugulong na Flood Control Corruption Probe at sa patuloy na pagkalkal ng Billionaire News Channel sa mga resibo na tuklasan ng aming team. Nakabilang dito ang isang joint bank account ni Ko Aha. at dating Manila Teachers Part List Representative Dating Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson. Virgilio Lacson. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimba. Nitong nakaraang Miyerkules, personal na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na frozen na ang isa pang batch ng assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang dito ang mahigit 200 bank accounts, 12 insurance policies at 3 air assets. Kabilang na ang 2 helicopter. Marami-rami na po ang na-freeze na asset si Saldico. Kabilang po yan, mga helicopter. Ha? Ito po yung isa pang batch ng asset ni Saldico na frozen na. Nandyan po yung eroplano at marami pa pong iba. Itong November, ang kabuuang frozen assets ni Zaldico ay umaabot na sa mahigit 12 billion. Kabilang ang mga air assets na nagkakahalaga ng 4 na bilyong tulad ng luxury planes at helicopters, 3,566 bank account, 198 insurance policy, 247 motor vehicles, 176 real property, at 16 na e-wallet accounts. Ang dami. Lahat ng ito ay inaresto ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, upang maibalik ang ill-gotten wealth sa kaban ng bayan ayon sa pahayag mismo ni Pangulong BBM. Sa kanyang video message noong November 26, 2025. Ngunit ang pinaka nakakagulat po dito, ang aspeto ng pagbibigay diin na sa malalim na koneksyon sa politika ni elite ay ang pagkakatuklas ng joint account sa ilalim ng frozen assets na direktang nakatali kay Lacson, isang veteranong politiko na matagal nang kilala bilang whistleblower sa mga budget anomalies. Kabilang ang budget anomalies ang kanyang pag-i-expose ng duplicate at substandard project sa 2026 DPWH budget. Ito ay nagdudulot ng isang double haplos na irony. Irony, si Lacson na dating inaanyayahan sa mga lihim na civil military junta, talks para sa reset ng government at kilala sa kanyang paninindigan laban sa korupsyon, ay ngayon ay nahuhuli sa parehong web na ito ng mga joint account financial ties na nagmumungkahi ng posibleng collusion o shared interest sa mga proyekto ng pagdudulot ng libu-libong proyekto na nagdulot ng libu-libong proyekto na pagkakamali sa flood control na nag-iwan ng daan-daang buhay na natulog sa ilalim ng tubig sa mga baha. Noong 2024-2025, ang joint account na ito ay hindi simpleng banking oversight. Ito ay ebidensya ng isang
sistematikong pag-uugnay-ugnay ng kapangyarihan at pera kung saan ang mga dating kaalyado tulad ni Ko at Lacson ay gumagamit ng joint venture upang i-shelter ang kanilang kita mula sa pork barrel at DPWH contract na lumalampas sa 265 million na sa international na halaga batay sa freeze order. Ayan po, nakakarimarim na pangyayari to. Helicopter at isang eroplanong nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Isa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nakakapagtaka talaga. Ito kasing si Virgilio Lacson, hindi po ako gaano familiar dito, ano? Bakit siya may joint account with Zaldico? Ano? Sila ba ay magkasabwat sa pagnanakaw? O gustong itago yung mga ninakaw ni Zaldico? Kasabwat niya itong si Virgilio Lacson upang hindi sila mahalata. Pero nahalata na po sila ngayon. Dahil magaling po ang Anti-Money Laundering Council. Ha? Sila po ang nakatuklas niyan. Di ba? Kaya ako'y ito pala si Lacson. Hindi po si Ping Lacson, ha, lilinawin ko lang po. Virgilio Lacson. Ay ito pala yung mga tinatawag na kasama doon sa mga mayroong military junta reset, military reset, ha? Yung pagpapababa kay PBBM, ha? Isa pala siya sa mga nananawagan. Siguro, isa siya sa mga nagpupundo, ha? Kasi may mga pondo po yan, hindi pwedeng gumalaw yan mga yan nang wala pong pondo. Kasi tatama rin po yan. Ano? Kaya po, napakalawak po talaga ng sindikato sa ilalim ng ating gobyerno. Kaya kailangan pong maputol na ang lahat ng ito. Putulin, ikulong lahat yung mga sangkot na yan sa pagpapatuloy ng protesta ngayong araw na to, ng trillion piso march, ay kailangan ng wakasan. Yun mga nadadawit na politiko, na congressman at mga senador, dapat nang suspindihin yan para hindi na sila makapag-trabaho pa. Ha? Kung pwede kaya yung ganun, palagay ko siguro pwede rin na suspendihin sapagkat sila ay nauugnay, nasasangkot sa mga korupsyon sa ating pamahalaan. Matindi po ang korupsyon ngayon, kakaiba. Patuloy po tayo. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilang dokumentong nagpapakita ng breakdown ng most recent batch of assets ni Ko na pinatawan ng freeze order, alinsunod sa request ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ang assets na ito may probable cause para sabihing ginamit bilang depository o di kaya pinambili gamit ang mga natanggap na pera ni Ko mula sa kanyang alleged corrupt activities. Sa aming pagsusuri sa frozen assets na ito, natuklasan naming may multiple joint bank accounts si Ko kasama ang iba pang mga personalidad na tila may mga koneksyon din sa pamahalaan. Biro mo, multiple pala, bank account, joint account. Marami. Hindi lang kay Virgilio Lacson. Sino-sino pa ba yung kanyang ka-joint account? Kaya naman pala malakas yung loob niyang maglabas ng mga video. Ha? Sino-sino ang mga kasama ni Zaldico na congressman pa maliban dito kay Virgilio Lacson? Ano po? Diyan po dapat na matuklasan. Dapat nating matuklasan yan lahat. Kailangang managot sila. Isa na rito ang joint account mismo ni Ko at ni dating Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson. Naupo si Lacson bilang kongresista noong 2016 at naging isa sa vice chairpersons ng House Committee on Appropriations sa kasabay na termino kung kailan naging chairman si Ko.
Noong 2019, itinanghal siya bilang isa sa mga pinakamayamang miyembro ng Kamara matapos magdeklara ng mahigit 793 million pesos na net worth. Nagsilbi siyang representative ng party list hanggang Walang hiya, mga makakapalang mukha nyo. Ang kakapal talaga ng mukha nitong mga congressman na to. Ano? Mga tukmol. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha upang nakawin ang mga taxpayers money na sana'y ginagamit sa mga proyektong lehitimo ng gobyerno? Ito ngayon, paghihirap ang kapalit ng trilyong pisong ninakaw nyo sa kaban ng bayan. Kaya dapat lang sa inyo, hindi lang sapat ang isang kulong. Dapat habang buhay kayong makulong nang walang magbigay sa inyo ng isang executive clemency. Dapat mabulok kayo sa bilangguan, doon kayo tatanda at doon na kayo mamamatay sa laki at bigat ng kasalanan nyo sa taong bayan. No? Ang kakapal ng mukha nyo. 2025 bago palitan ni Congresswoman Nina Lacson at tumakbo bilang 8th nominee ng Senior Citizens Party List. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni former Congressman Lacson sa kung bakit mayroon silang existing joint bank account ni Ko at kung bakit kabilang ito sa frozen assets ng isa sa mga pinakakontrobersyal na personalidad ngayon sa flood control. Ayan po. Ano? Sa mas malalim na antas, ang pagbubunyag na ito ay nagiging isang malakas na paalala ng paulit-ulit na siklo ng korupsyon sa Pilipinas, kung saan ang mga whistleblower at akusado ay madalas na nagiging magkaugnay sa parehong madilim na transaksyon. Katulad ng mga naunang iskandalo, tulad ng PDAF o Priority Development Assistance Fund noong 2013 na nag-iwan ng 10 bilyong nawawalang pundo. Malaki po yan. Ito ay nagpapatunay na ang tunay na ugat ng problema ay hindi lamang sa mga individual na tulad ni Saldico na ngayon ay nasa ibang bansa habang naglalabas ng mga akusasyon laban kay PBBM, blackmail tactic, kundi isang malawak na sistema ng political dynasties at joint account na nagbibigay daan sa Money Laundering Council sa pamamagitan ng party list representative at retired official, ang pagdiin ng frozen assets ng joint account kay Lacson ay nagiging turning point na maaring magbunga ng mas marami pang resign tulad ng mga nauna pa kay Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman, at plunder charges laban sa hindi bababa sa 7 congressman na maaring magpalawak ng investigasyon sa Ombudsman at Sandigan Bayan tungo sa isang mas malaking purge ng elite. Sa huli, habang ang 12 bilyong pisong frozen assets ay isang tagumpay para sa accountability at isang direktang tugon. Ano po? Tugon sa mga panawagan ng mga rallyista sa trillion peso march. Ito rin ay isang malungkot na salamin na hindi pagbabago, kundi pati sa mga katulad ni Lacson ay nakakabit sa mga joint account na nagmumula sa pampublikong yaman. Paano ba magiging posible ang tunay na reset ng gobyerno? Ang sagot ay nasa pagpapatuloy ng mga freeze order at judicial proofs na hindi lamang nagre-retrieve ng pera kundi nagbubuo ng bagong paninindigan laban sa impunity, kung hindi ang krisis na ito ay magiging isa lamang sa maraming chapter ng isang kwentong paulit-ulit mga politiko na nagiging maya-maya sa gastos ng masa
na nag-iwan ng mga pamilya sa Bicol at iba pang rehiyon sa mahihirap pa rin sa baha. Ang pagdiin sa joint account na ito ay hindi pagtatapos kundi panawagan oras na para sa isang Pilipinas na walang joint corruption, lamang joint accountability. Okay? Hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Pati na rin po sa aking Facebook page. Marami pong salamat.